ang pundasyon ng anumang matibay na lipunan ay hindi ang gobyerno or ekonomiya. Ito ay ang tahanan. Itinuturo ng salita ng Diyos na kung ano ang mangyari sa loob ng ating sambahayan ay mahalaga sa langit. Bago tayo mangaral sa maraming tao, dapat tayong tayong matutong maglingkod sa ating mga mahal sa buhay. So kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan. Ano ang itinuturo sa atin ng Diyos tungkol sa pananagutan sa tahanan? So ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita na sinasabi, tapat ba tayo sa ibinibigay ng Diyos sa atin na tahanan? Kung may sumunod sa iyong halimbawa sa tahanan, maaakit ba sila sa ating Panginoong Kristo? Kaya ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita na sinasabi ano ang itinuturo natin sa atin ng Diyos tungkol sa pananagutan sa pamilya. So kaya sinasabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, sabi niya rito, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang sino mang hindi nag-aalaga sa kanyang mga kamag-anak at lalong-lalo na sa kanyang sariling tahanan, sambahayan, ay tumatanggi sa pananampalataya at mas masahol pa kaysa hindi mananampalataya. Kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na yung mga taong hindi marunong mangalaga sa kanilang pamilya ay mas masahol pa sa hindi sumasampalataya. So, ibig sabihin, ito yung mahigpit na binibigyan diin ang kalagahan ng pangangalaga sa pamilya, lalong-lalo na sa particular sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang paglalaan para sa ating pamilya ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang espiritual na responsibilidad, isang salamin ng tunay na pananampalataya. So ang pagpapabaya dito ayon kay Apostol Pablo ay malubhang kabiguan na nagpapahina sa bawat mananampalataya na patutuo sa isa. Kaya nga ito'y sinasabi na malakas na salita ni Apostol Pablo dahil ang pangangalaga sa pamilya ay sumasalamin mismo sa puso ng Diyos. Kung pababayaan natin ito, hindi lang tayo nabibigo. Lumalakad din tayo sa pagsalungat sa mga utos ng Diyos. Kaya nga ito'y nagpapakita kung gaano kaseryoso ang Diyos sa ating mga responsibilidad sa tahanan. So kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita. So ito yung sinasabi na yung mga responsibilidad na itinuturo sa atin ng Diyos sa tahanan. Ito yung mga responsibilidad. Una, ito yung love consistently. So ibig sabihin, ito yung mga responsibilities natin na itinuturo sa atin ng Diyos sa ating tahanan, sa ating pamilya. Kailangan upang magmahal tayo ng tuloy-tuloy. Ito yung sinasalamin nito na panay, hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos sa nagbabagong mundo. So ito yung tuloy-tuloy. To love consistently, ito yung sinasabi na true love isn't just a feeling. So ibig sabihin, ang pagmamahal, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito'y isang tapat na pagpili na isinasabuhay sa mga aksyon, pasensya, at biyaya araw-araw. So yung patuloy na pag-ibig ay sumasalamin sa puso ng Diyos na hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin kahit na tayo ay nabigo. Sa mundo ng puno ng conditional na pag-ibig, tinawag tayo ng Diyos na maging mga taong nagmamahal ng tapat at
walang pag-iwas. So ito yung tinuturo sa bawat isa sa atin. Isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers kay Doña Early Mercado. So good morning, Doña. Maraming salamat sa patuloy na nakikinig na magandang balita. So kaya nga ito yung sinasabi na kung tayo nagmamahal sa Panginoon, patuloy tayo nagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng Kanyang pagmamahal sa Kanyang salita. Ibig sabihin, lagi tayo nakikinig ng Kanyang salita. Yan yung sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 25, Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ibig sabihin, ibigay natin sa Kanya ang tunay na walang kondisyong pag-ibig sa mga asawa. Asawang babae or asawang lalaki. So dapat nagtatakda ng mataas na banal na pambantayan para sa mga asawang lalaki ang mahalin ang kanilang mga asawa ng may katulad na walang pag-iimbot. Ito yung sakripisyo at walang kondisyong pag-ibig na ipinapakita sa atin ng Panginoon Kristo sa bawat mananampalataya. So ito yung isang panawagan na mamuno hindi sa pamamagitan ng domination, ngunit sa pamamagitan ng paglilingkod, pagpoprotekta at pangangalaga, pagpapahalaga. Kung paano inalay ng Panginoon Kristo ang kanyang buhay para sa atin, ang mga asawang lalaki ay dapat mag-alay din ng kanilang buhay sa pag-ibig para sa kanilang mga asawa. So kaya nga mga asawang lalaki, makinig kayo. So dapat minamahal ang asawa, hindi binubugbog. Minamahal ang asawa, sinusuportahan, hindi yung dinidiscourage. So kaya nga piliin ang asawa na kaya kang mahalin. Hindi lamang sa simula, dapat hanggang wakas na pagmamahal. Kaya sinasabi pa niya sa Titus chapter 2 verse 4, then they can urge the younger human to love their husband and children. Kung magkagayon ay maaari nilang hikayatin ang mga nakababatang babae na ibigin ng kanilang mga asawa at anak. So kapag tayo'y nagmamahal bilang lalaki sa ating mga asawa, ma-encourage natin yung kapwa mga babae na mahalin ang yung kanilang asawa, kanya-kanyang asawa. Ito'y bahagi ng tagubilin ni Apostol Pablo sa matatandang kababaihan ng sa simbahan na tinawag tayo magturo at gabayan ang mga nakababatang babae sa pamumuhay na makadiyos, mapagmahal na buhay. So ang focus dito sa pagbuo ng matatag, nakasentro sa ating Panginoon Kristo na ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal, pangangalaga, at sinasadyang mga relasyon. So itinatampok nito ang kalagahan ng discipleship, at pangangalaga ng pananampalataya at pagmamahal sa tahanan. Kaya nga mahalaga ang sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung responsibilidad natin na itinuturo sa atin ang tungkol sa pananagutan sa tahanan. Kaya nga ito yung sinasabi na ang pag-ibig hindi lamang isang pakiramdam, ito ay isang pang-araw-araw na pagpipilian na nagmamalasakit, magpapatawad, at maglilingkod. So yan yung pag-ibig sa ating mga asawang babae or asawang lalaki. Tayo may pagmamalasakit, pagpapatawad at paglilingkod. Ang tahanan ay dapat una sa lugar kung saan isinasabuhay ang pag-ibig ng Diyos. Tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph. Si Joseph, he chose to love and mercy towards Mary even in confusion. So kaya nga si Mary ay pinili pa rin mahalin ni Joseph sa kabila na hindi pa niya ito
nagiging sa kanyang asawa. Ibig sabihin, hindi pa niya nagiging asawa, ngunit nabuntis na dahil sa banal na Espiritu ng Diyos. So kaya nga sinasabi sa Mateo 1 verse 19, sapagkat si Joseph na kanyang asawa ay tapat sa kautusan at gayon may ayaw niyang ilantad. Siya ay kahihiyan ng madla. Naisip niyang hiwalayan siya ng tahimik. So, kahit na ito yung sinasabi na si Joseph, inihayag ang katangian ni Joseph sa isang lalaking matuwid at mahabagin. Sa harap ng tilang hindi karapatan ni Mary, sinikap niyang gawin ang tama nang hindi sinasaktan si Mary. Ang kanyang desisyon ay nagpakita kung paano ang tunay na katuwiran ay nagbabalanse ng awa. At ito ay nagtatakda ng yugto para sa mas dakilang plano ng Diyos na mahayag sa pamamagitan ng pagsunod at biyaya. So kaya nga ito yung responsibilidad natin bilang asawang lalaki na mahalin ang asawang babae. Ibigay ang lahat pangangailangan at ituro sa mga bata ang pamamaraan ng Diyos, ang utos ng Diyos. Iyan yung responsibilidad ng mga lalaki. Ibigay ang pangangailangan ng pamilya, mahalin, pangalagaan, at ituro sa mga anak ang salita ng Panginoon.